po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan po natin ang parang pagbulag-bulagan po ng Office of the Ombudsman sa issue ng 51 billion na pork barrel fund. Binuhos po sa Davao noong panahon ni Digong, 51 billion ni Pulong mga kababayan. Pero yung Davao binabaha. Pero sa distrito mga kababayan ni Martin Romualdez, wala man pong ghost projects, walang substandard. Pero tutok na tutok yung ombudsman po sa investigasyon kay Martin Romualdez. Kaya minsan, nagtatanong na po yung ating mga kababayan, parang alatado na masyado yung ginagawa po ng ombudsman ngayon. Para niyang hindi man hustisya yung habol, kundi demolisyon. Di ba? Yung mga testigo po laban kay Martin Romualdez, nagsipagtumbling na. Pero yun pa rin ang tinututukan, mga kababayan. Pero wala pa, never pa na nagsimula. Nasilipin man lamang po yung Davao City. So yun ang tanong ngayon mga kababayan, paano nagagawa ng ombudsman na magbulag-bulagan at pikit matang baliwalain po ang 51.8 billion na pondo sa distrito po ni Pulong Duterte sa Davao City? Na hindi may paliwanag kung nasaan dahil hanggang ngayon nilulubog pa rin sa baha. Samantalang yung pilit na ginigipit mga kababayan, si Martin Romualdez na parang ginahanapan palagi ng butas na isang congressman ng isang lugar na galing sa malagim na trahedya nung tamaan po ng bagyong Yolanda, di ba? Ngunit buong tapang po na bumangon ng may malinis at walang kahit isang substandard o ghost project sa ngayon mga kababayan. So yung 51.8 billion na Davao insertion po, official nang kinonfirma mismo ito ni dating Undersecretary ni DPW, yung maong DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa pagdinig po ng Kongreso kung saan ang sabi po ni Cabral, ang first district ng Davao sa ilalim po ni Pulong ay tumanggap ng dambuhalang pondo 51.8 billion para sa mga flood control at saka mga infrastructure projects mula 2020 daw hanggang 2022. So ayon po sa opisyal na pagsusuri ng House Committee on Infrastructure, ang mga mambabatas tulad po ng ACT Teachers Party List, si Antonio Tino mismo yung nagsabi, nakitaan ng disturbing pattern ang nasa 80 flood control contracts sa Davao Rivers. Ang mga ito daw, mga kababayan, ay minarkahang 100% complete. Sa papel, ngunit substandard, kulang-kulang, o tuluyang ghost projects sa aktual na inspeksyon. Ngayon, i-compare natin, mga kababayan, sa Leyte, na may malinis na track record, mga kababayan, pagdating sa implementation ng mga proyektong infrastruktura. Mula sa pagiging ground zero ng makasaysayang malagim na bagyong Yolanda, ang unang distrito po ng Leyte, yung Tacloban kasama rito, sa ilalim po ni Martin Romualdez ay bumangon ng maayos. Walang anuman pong ulat mula sa Commission on Audit o lehitimong ahensya ang nagpapakita ng kahit isang substandard o ghost project sa buong distrito po ng Leyte. Lahat ng infrastruktura dito ay nakatayo, matibay at saka operational, napapakinabangan. Ngayon, si Martin Romualdez ay sentro ng gawa-gawa na mga paratang mga kababayan, fabricated accusations, na this time, unti-unti na pong kumukollaps. So ang mga gawa-gawang paratang laban kay Romualdez ay tuluyan na pong gumuho sa mata ng publiko. Ang pangunahing testigo kasi po, si Orly Gutesa, ay opisyal nang nagbawi, nag-recant ng kanyang testimony, ng kanyang akusasyon, at yung 4 na dating security personnel
ang umamin sa GMA News 24 Oras na sila ay binayaran at pinilit lamang upang lumagda mga kababayan sa mga peking affidavit na wala pong katotohanan. Ngayon, ito yung pagsasalarawan ng misteryo ng nawawalang bilyon mga kababayan. Isipin mo na lang na ang isang kapitbahay sa Davao na binigyan ng dambuhalang 51 billion na pondo para ayusin ang kanal at gumawa ng pader laban sa baha. Pero mga kababayan, tuwing uulan, abot liig pa rin ang baha sa kanila. Dahil hindi may paliwanag kung nasaan ang pader at kung saan napunta yung limpak-limpak na pondo. Yung panahon ni Digong. Ang kapitbahay na masipag at maayos yung Leyte. Sa kabilang banda, mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez ay parang isang kapitbahay na nasalanta na ng bagyo, nagsumikap mga kababayan. Nagpatayo ng mga matitibay na bahay at kalsada na nakikita at napapakinabangan ng lahat ng mga mamamayan nang walang nakaw na simento, mga kababayan. So ang nakapagtataka at nakakagalit sa ordinaryong tao, imbes na hulihin ang kapitbahay mga kababayan na may nawawalang 51 billion na pondo ang pilit na pinag-iinitan at tinaharas at pinakakasuhan mga kababayan ay yung kapitbahay na may malinis na bakuran at maayos na mga proyekto. Di ba mga kababayan, nakakalungkot ang ganitong kaganapan ngayon? So nasaan yung logic mga kababayan dito sa issue ng flood control? So kung ang tunay na motibo, mga kababayan, ng Office of the Ombudsman ay hanapin ang flood control corruption sa ating bansa, ang unang dapat na takbuhin ng investigasyon ay ang Davao City. Tama po, yung distrito ni Pulong. So ang paggastos ay nagdidikta, mga kababayan, na kung may 51.8 bilyon ka pero lubog pa rin sa baha, yung lugar, malamang may malaking krimen na nangyari mga kababayan at anomalya. So, ang tanong ngayon, paano ka mag-imbestiga ng ghost project sa Tacloban kung wala namang multong proyekto? Diba? Lahat ng proyekto po sa Leyte ay buhay, nakatayo at konkreto. So, ito pong kawalan ng anumang substandard na gawa sa distrito ni Martin Romualdez ang pinakamalaking patunay na walang tinatago po ang dating speaker. Ito yung obvious na smoke screen mga kababayan. Ang pag-imbento ng issue laban kay Martin Romualdez ay isang despiradong panlilinlang upang ilihis ang galit at pansin mga kababayan ng publiko sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal na kinakaharap po ng pamilya Duterte sa mismong lugar nila sa Davao City. Kaya hindi mo masisisi. Tingin po ng marami masyado ng bias yung ombudsman. Kaya po yung legal team ni Martin Romualdez ay naghain na ng formal na motion para sa inhibition po pag-atras ng Office of the Ombudsman. Ang mga pahayag sa publiko na nagbabansag agad kay Martin Romualdez bilang sangkot bago pa man matapos ang pagsisiyasat ay isang malinaw na prejudgment at tahasang paglabag, mga kababayan, sa due process. Mayroon tayo na tinatawag, mga kababayan, na constitutional presumption of innocence. Sinasabi ito sa Article 3, Section 14 ng ating saligang batas. Na ang bawat mamamayan ay tinuturing na walang sala hanggat walang pinal na hatol ng korte. Ngayon, ang paggamit sa media upang sirain, mga kababayan, itong reputasyon ni Martin Romualdez nang walang matibay na ebidensya ay isang seryosong pag-abuso po
sa kapangyarihan. Kita naman po natin yung mga recanted testimonies. Sa ilalim po ng rules of court, ang mga affidavit po na napatunayang nakuha sa pamamagitan ng pananakot, pamamwersa o pagbabayad. Lalo't na formal ng binawi ng mga testigo ay tinuturing pong inadmissible o walang legal na silbi at hindi na po maaring gawing basihan para sa kasong plunder o graft. Lalabas niyan mga kababayan ay grave abuse of discretion via selective prosecution. So ang pikit matang pagbaliwala mga kababayan sa 51.8 billion pesos na issue sa Davao habang pilit na nag-iimbento ng investigasyon mga kababayan sa Tacloban na walang basihan ay isang halimbawa ng tinatawag na selective prosecution. So ang ganitong gawain ay labag sa mandato ng Republic Act 6770 o ng Ombudsman Act mismo na nag-aatas ng patas, walang kinikilingan at may integridad na pagpapatupad ng ating batas. So ang tanong ngayon, yung 51 billion sa Davao ang hindi maipaliwanag. Bakit ang malinis at bumangong Leyte ang pinag-initan ngayon? Kaya ngayon mga kababayan, nakatutok ang paningin ng publiko sa mga galawan sa Office of the Ombudsman.